Sa videong ito, ipapakita ko sa inyo yung isang alternative na ruta papuntang Tagaytay na hindi nyo na kailangan bagtasin yung buong Aguinaldo Highway. Yo, what's up? So, kumusta naman kayong lahat? Nagbabalik na naman tayo. So, current location natin, nasa may Aguinaldo Highway tayo. Ito yung District Mall, ito yung kabila, papuntang Alabang, Muntinlupa. Ito yung Open Canal. Ito po yung District Mall. So, may tuturo na naman ako sa inyo na isa pang portal papuntang Tagaytay. Ito na po yung pangatlong ituturo ko sa inyo. So yung una, dumaan tayo doon sa kabila, papuntang Amadeo, tagos natin ay doon sa may Sky Ranch. Tapos yung pangalawa naman, dumaan tayo doon sa alam nyo na yon, nang tagos natin ay Tagaytay Calamba Road. So yun talaga kung di ka masyadong siklista hindi mo malalaman yung daan na yun. So itong tuturo ko sa inyo ay another portal na naman papuntang Tagaytay. So panoorin nyo tong video na to, meron pa kong pangatlo na ang tagos po natin ay alamin nyo na lang mamaya. Ang tagos kasi natin dito ay pasyalan mga alien. So papakita ko sa inyo yung daan. Ito po yung full route natin. I-start ko na yung aking Google Maps para meron kayo dyang mapa para alam nyo kung saan tayo dumadaan, para hindi kayo maligaw. So yung mga magtatanong ng streets, hindi ko man mabanggit, mayroong mapa dyan sa gilid. Sa lower right corner, may street name po dyan nakalagay. And mayroon din po dyan speed, kung ano po yung takbuhan ko. Accurate naman po dyan. Hindi mo 100% accurate, pero malapit sa katotohanan. Sabihin natin nasa 40 yung kph yung takbo ko dyan, nasa ganun din po yung takbuhan ko, mga ganun. So yung mga street names, bawat liko ko ay ipopost ko rin sa screen. Hindi ko man mabanggit, nasa screen nyo pa rin, para hindi kayo maligaw. So panoorin nyo po ng buo tong vlog natin para malaman nyo kung saan tayo dadaan ngayon. So ito yung pangatlong portal papuntang Tagaytay City. Kung papunta kayong Batangas, sundan nyo po itong video natin na to. So itong dadaanan natin ay mas madaling siguro mas madali siyang intindihin or sundan kahit beginner kayo sa Google Maps or sa pag-detect ng parang navigator, parang ganun. Kung hindi kayo sanay masyado sa mga mapa, sa mga likuan, ipanoorin sa po itong video na to, malalaman nyo po yung mga lilikuan natin. At pa, nasa Aguinaldo Highway po tayo ngayon. So mamaya liliko na rin tayo. Like, follow, and i-share nyo itong video para sa mga tropa nyo na gusto pumunta ng Tagaytay nang hindi na dadaan ng Aguinaldo Highway dahil may lilikuan po tayo dito. May iwasan po natin yung sobrang traffic na part ng Aguinaldo. Alam nyo po ba kung ano? Yung SM Dasma, yung paliko ng Palapala, yung Robinson Dasmariñas, doon po. Yung papuntang 13, yung liliko na doon, baka na alam nyo na po yun. Yung papuntang GMA, pag kumaliwa ka, SM Dasma, tapos basta yung magkalapit na intersection ng Robinson Dasma at SM Dasma. Hindi na po tayo aabot doon dahil yun na pinakamatraffic at pinakamalalang part na papuntang Tagaytay City. So malapit na po tayong lumiko. So tingin ko naman magiging mabilis lang itong biyahe natin, dahil madali pong maiintindihan yung mga dadaanan natin. Basta panonoodin nyo po ng buo itong video na pinapanood nyo po ngayon. Follow nyo rin po yung isa ko pang YouTube channel na ako si Sobe. Andyan po sa screen nyo ngayon. Pinapaano ko rin po yun. Soon magpo-post po ako ng dyan kasi medyo matagal lang walang post. Kaliwa po tayo dito sa may Salitran. Pag diniretso nyo po yan, mapunta po yan ng papuntang intersection ng Dasmariñas, papuntang Silang. Ayan, bayan ng Silang, mga ganun. So diretso po tayo. Bawat liko naman po ay hanggat maaari babagitin ko yung mga So road condition dito sa may Salitran, patag naman, although hindi pantay, may mga uneven road. Ito ay sementado, ito ay naka asfalto. Pero patag naman, goods. Mas gusto ko na yung ganitong kalsada kaysa doon sa sobrang na yan insan sa lubak. So maganda yung panahon natin. And I think
hindi naman siya uulan. Dahil kada labas ko po pag ako'y mag-rides naulan or may chance ang umulan na laging may pagbabadya. So ito ang rides natin ay yung takbuhan ko po dito ay hindi po ako humahataw. Ang takbuhan ko po dito nasa 40 to 60 lang siguro ang pinakaano ko dito. Hindi naman ako nagmamadali So kung susundan nyo to, kung papaspas kayo, baka mas mabilis pa kayong makarating sa ating pupuntahan. So kakanan po tayo dito sa Congressional Avenue. Kanan po dito sa part na to ay alam ko maganda yung daan dito ay napatag na patag. Kita nyo naman naka-asphalto. Tsaka mukhang matagal na itong daan na to, pero okay pa naman. Tingin ko walang dumadaan ditong sobrang laking sasakyan, yung mga truck. Kasi kadalasan yun lang naman na nagpapasira sa mga kalsada Lalo kasi pag asphalto, mas prone sa ano yun Itong mga ganitong kalsada, asphalto, mas prone to sa sira compare mo doon sa mga talagang literal na semento. Depende lang siguro sa gumawa. Ito sa part ito sementado na. Pero sa mga dadaanan kasi natin, hindi tayo dadaan ng hindi tayo dadaan ng yung mga main road. Alam nyo na yun, yung Aguinaldo Highway, yung Molino Paliparan Road. Nung last time kasi doon tayo dumaan. So ngayon iba yung dadaanan natin kasi medyo may pangit na part sa Molino Paliparan Road May ginagawa doon yung bandang dulo. Pero dito sa vlog na to, sa pinapanood nyo na to, ay hindi pa tayo dadaan po doon sa Molino Paliparan Road. Sundan nyo lang po itong vlog natin. Nasa may Congressional Avenue pa rin po tayo pagliko po natin ng Salitaran. Madali naman pong sundan po itong video natin. And ito po ay uncut version pa rin. Yung mga madalas manood sa akin, alam nyo na, ito po ay uncut version. Hindi ko po kinakat yung video ko na to unless na malobat po ako. Ano ba siya? Unless na malobat po ako, doon lang po magkakat. Pero kung saan po tayo nalobat, ay doon din po tayo mag-i-start. So ang siste or ang mangyayari ay uncut version pa rin ng buong daan. Dahil hindi naman tayo lumagpas. Kung saan tayo naputo, nag-change battery tayo, ay doon din tayo mag-isimula. Pero kasi itong pupuntahan natin, I think ay nasa 1 hour yung biyahe natin. Pag chill ride ka siguro, mula doon sa pinagsimulan natin sa may District Mall ng Imus, Cavite. Pero kaya ng battery natin to, isang battery lang mga gastos ko dito. 3 kasi battery ko 1 oras per battery. So yung mga gamit kong action cam, yung mga riding gears, motorcycle accessories, nandyan po sa comment section, nasa video description na po. Yung mga magtatanong ng gamit kong camera, ng riding gears, at kung ano-ano pa, gloves, nandyan na po lahat, helmet, pati yung braid ko na nandyan na rin po. Okay, maganda yung daan. Dito nakadadaan naman ako ng regular day dito sa part na to. Ay hindi naman siya ganun kalala yung traffic dito sa part na to ng Congressional Avenue. Not unless na sobrang rush hour na talaga. Pero kapag regular day na hindi naman siya yung peak hours or rush hour ay hindi po nagka-traffic dito. Ay, may playground pala dito. Okay, diretso lang tayo. Maganda yung biyahe natin ngayon. Maganda yung panahon. Maganda yung panahon. Maganda yung klima. Magandang lalaki yung nagpa-vlog. Perfect. Perfect weather. Perfect day to ride. Woo! Sarap. Sarap mag-rides talaga. So kapag pinunood mo to ng buo yung vlog natin na to ay para ka na rin nag-ride sa pupuntahan natin. Isipin mo na lang ikaw yung
may hawak ng manibela na hawak ko ngayon. Yan, kapag kumanang kayo dyan, nandyan yung Lasal Dasma tsaka yung Lasal Hospital, dyan po yan, yung pakanan na yan. Papuntang hospital po ng Lasal yan. Itong kanan, ayan o, andyan din po yung Lasal na school. Tsaka may malaking LPG sa taas o, ayun o, malaking LPG o. Pagawaan ba ng LPG yun? So sa kabila, Town and Country, itong kaliwa natin. Medyo mahaba kasi itong Congressional Avenue na to. Ito lang yung nagpapatraffic dito ng kadalasan. Itong stoplight na to. Lalo siguro pag mga alas 5 na ng hapon, alas 6. Ayan, dito na nagtatraffic tong sa part na to. So kung gusto nyo mag-Aguinaldo Highway, kumanan po kayo dyan. Papunta po ng Aguinaldo yan. Yung Lasal Hospital. So 30 seconds. Ano pala to? 1 minute and 30 seconds yung stoplight na to kada ano. Mainit ang panahon, pero mas okay na yung ganito. Mas gusto ko yung ganitong weather kaysa dun sa talagang umuulan. Dahil ako po ay hindi lumalabas kapag maulan. Matik yan. Kapag rainy days po ay bihirang-bihira ako lumalabas kasi para akong gremlins eh. Dumadami pag nababasa. Comment down below kung naabutan nyo yung gremlins. Ibig sabihin medyo magkalapit yung edad siguro natin pag naabutan nyo yung gremlins na yun. Ito pala yung bayan. Pamilihang lungsod ng Dasmariñas Market Mall. Dito pala yung market ng Dasmariñas. Kaya malamang sa malamang expect nyo na pag mga ganyan na mga bayan na pamilihan, kapag rush hour dyan ay literal na talaga naman na nagka-traffic kapag ano na peak hours na, rush hour na. Uy, sige, pihit sa kanan, dyan ka sa kanan Yan, tama lang yung ginawa niya kasi nasa fast lane siya Dito dapat tayo sa chill lane lang. Chill lane So diretso lang ho tayo. Dito gumaganda na yung kasado dito. Patag na talaga. Medyo bako-bako yung dinaanan natin Nasa may Dasma na po tayo, St. Paul Hospital, Cavite. Ito, nasa kanan natin. Papasyan na naman tayo ng Tagaytay. Napakadami talagang daan ng Patagaytay na yung iba ay hindi pa rin alam. Kaya binablog ko para makita din ng iba. Kasi majority ng mga napunta ng Tagaytay alam mo naman kung saan dumadaan sa may Aguinaldo Highway. Kasi yun yung pinaka basic, pinaka usual na ruta papuntang Rotonda. Yun na kasi yung kaya nagka-traffic doon kapag kapag talagang alam mo yung taglamig na yung bare months, talagang nagka-traffic doon sa area na yun Pero ito mga tinuturo ko sa inyo, ito na yung pangatlong papuntang Tagaytay nang hindi dumadaan ng Aguinaldo Highway and Tagaytay Rotonda. Dumaan tayo sa Aguinaldo Highway nung simula lang. Pero lumiko din kasi tayo, hindi naman natin binaybay talaga. So kung di ka pa nakapollow, nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Libre lang naman yan. Follow and subscribe para madami ka pang malaman na ruta. Madami pa akong ituturo na ruta soon na hindi pa alam ng iba. Kasi hindi naman lahat ng tao alam yung bawat ruta na pinupuntahan ko So sa channel na to o sa page na to ay yan po ang matututunan nyo. Ito po ay pang pamilya. Hindi lang pang pamilya, pang esports pa. Kung naabutan nyo yung commercial na yon, comment down below. Ibig sabihin yan, alam mo na, malamang may anak ka na ngayon. Kung single ka pa rin hanggang ngayon, parehas tayo, kawawa naman tayo. Baka talaga nakatadhana maging single tayo habang buhay. Uy, sa pupunta yun, tatawid. Okay. Dito sa fast lane.
Kala ko may tawiran dun eh. Yung e-bike naka ano. So diretso lang po tayo dito sa ating dinadaanan, Congressional Avenue. Isang diretso lang po ito. Malawang ang kalsada ngayon. Ang oras natin ngayon ay 9:40 AM. Ayan, mag-ride na naman, mag-vlog na naman ang isang full-time tambay na si Soviet. Ayoko na tumawa. Dami nagko-comment eh. Yung tawa ko daw yung nagpapapangit ng vlog ko. Okay naman daw sana eh. Pasayahin lang ako, pasensya na. Bakit ayaw dyan sa tawa ko? Pasayahin lang talaga ako kahit problemado ako, di nakalata. Kasi ganyan naman talaga minsan, dadaan mo lang sa tawa kahit may problema ka. Kahit magmukha ka ng parang siraulo daan mo lang sa tawa, seryoso. Kung may problema ka, idaan mo sa tawa, mababawasan kahit paano. Kasi may problema ka na nga, problemahin mo pa, tawanan mo na lang muna. Saka mag-isip ng solusyon sa problema mo. Ganun yun. Luwang nung daan at ayan, lumilim. Makulimlim natakpan yung ulap. Natakpan ng araw yung ulap. Baliktad, yung ulap natakpan ng araw. Basta makulimlim, yun na yun. Ayun oh. Makulimlim siya. Yun na lang. Medyo yung ko ngayon madami ako iniisip Wala tayo sa hulog ng buhay So dito ay patag hanggang sa makaliko tayo. Itong kalsada na to ay dire-diretso na po ito. Dahil itong part na to ay parang feeling ko shortcut to Ito. Masasabi ko na shortcut to kasi mababypass na natin dito yung yung intersection ng Dasmariñas, yung SM Dasma at Robinson Dasma. Pag dito kayo dumaan, kung ayaw nyo yung daanan yung intersection na yun yung sinasabi ko, alam nyo na yun. Majority ng taga Cavite, alam nyo yung tinutukoy kong intersection na sobrang traffic kapag rush hour na talaga. Umaga o gabi o hapon. Congressional Avenue, it's a good day. Hindi naman kayo maliligaw. Pag nasa Congressional Avenue kayo, sundan nyo lang yung main road hanggang aabot kayo dito. Dito parang nga lang. Tingin ko naman may ilaw sa gabi dito kasi may mga solar Ay may camera pa may camera pala dito Taka sa kabila may nakatutok na camera may CCTV. So itong Congressional Avenue sa part na to ay may ilaw and may CCTV. Ay, CCTV ulit doon. CCTV ulit. Hello. Ayun sa taas. So itong part na to ay meron ulit CCTV. Ayun hello. Ayos may CCTV talaga. Ngayon ko lang napansin yun kasi dati wala yan Itong mga na to, solar na yan. Ayun, meron na naman. Kada 5 poste yata may CCTV nakalagay. So kapag dadaan kayo sa area na to tingin ko naman matatakot yung mga gagawa ng masama dito. May ginagawa pa dun Kasi may part doon na subdivision exclusive subdivision dito sa kaliwa kung kumaliwa tayo doon exclusive yun Tsaka to, subdivision din to Ito, mga exclusive subdivision. Ayan. Alam nyo na, mga pang yan. Mga pang mapera na subdivision. So yan, diretso lang tayo. Yung kanan na yan yung papuntang SM Dasmariñas. Robinson Dasmariñas, saka papuntang Balapala. Yung pagkumanan kayo dyan, yung kahabaan na yan. Pero tayo, kakaliwa tayo dito. Itong dadaanan natin, kakaliwa tayo sa Governor's Drive. Pag diniretso nyo po ito, papunta po itong GMA and Carmona.
Carmona Cavite, GM8. Pag ginawisin nyo po yan, yan po yung tagos nyan. Papunta na po yan ng Laguna. Bagsak nyo po yata dyan Santa Rosa, kung di ako nagkakamali, or Binyan. Hindi ako pamilyar sa bandang part na yun Kapag dinaretso nyo po yan. Pero tayo kasi hindi naman tayo dediretsyong maigi dyan. Ginagawa pala yung kabila Tataka ko ano to, wrong way si bossing Ginagawa pala. Ayun binubungkal, pinapatag ulit. So dati doon tayo dumaan. May malubak kasi na sobra dyan. Pero tayo kakanan tayo dito sa part na to. Kung iniisip nyo po na doon pa rin tayo lalabas sa nilabasan natin na masikip na daan, ay hindi po tayo lalabas doon. Promise, iba po yung lalabasan natin dito. Sa mga nakapanood po ng vlog ko nung pangalawa, ay iba po yung lalabasan natin dito. Promise. Tapusin mo po yung video bago ka mag-comment ng negative dyan. Ayan po. So may mga nagko-comment kasi kaagad na hinuhusgahan kaagad tayo Bago ka manghusga, siguraduhin mo muna. Ganoon. Tsaka i-address ko lang yung sinabi ko dun sa vlog na yon, yung sinabi, iniengganyo ko doon yung mga walang lisensya na dumaan sa daan na yon. Ang point ko lang po kasi doon, hindi para iengganyo talaga sila. Mali naman talaga kung iisipin mo maigi yung sinabi ko. Pero ang pagkakaano ka kasi doon, ang pagkakabangid ko kasi doon, kung wala kang lisensya or wala ka pang lisensya, wala ka pang ORCR, nag-aantay ka. Hindi ko naman sinabi na kahit wala kang mag-drive ka dyan. Kahit hindi ka kumuha ng lisensya, dito ka na lang dumaan. Wala po akong sinabing ganon. Ang sinabi ko lang, wala kang lisensya or hindi sa'yo yung motor mo, hinira mo lang sa kaibigan mo, natakot kang, alam mo na, dahil wala kang dalang ORCR mo, doon ka dumaan. Ang point ko lang kasi doon, binibigyan ko lang sila ng option para hindi sila mahuli. Hindi para sa magiging kamote. Okay, alam ko namang yung iba kasi magiging yung misinterpretation nila doon ganon. Pero hindi po ako nang iengganyo na mag-drive ng walang lisensya. Wala akong sinabi na mag-drive kayo kahit wala kayong lisensya, sige lang. Wala akong sinabing ganon. Ganon ang pag-iengganyo ng mag-drive kahit ng walang lisensya. Pero hindi naman ganun talaga yung sinabi ko. Sinabi ko, ang point ko kasi doon, kung wala ka pang lisensya or wala ka pang ORCR, bago yung motor mo. Pero I suggest naman kasi talaga, kapag wala ka pang ORCR, huwag mong ilabas para masigurado ka. Kasi alam ko, 1 week yung niyan, meron binibigay na pag bago motor mo Parang meron siyang travel permit ng, yung iba kasi 1 week, parang ganon. Pero alam ko parang hindi ka pwedeng lumayo o hindi mo pwedeng ilabas ng Maynila or ng main road, mga ganon. Kasi nung nabili ko yung motor ko, may ganon din sa akin Pero hindi ko naman ilabas. Pero sa panahon kasi ngayon, kapag kumuha ka ng motor, mabilis na yung process ng ORCR Kasi itong motor na nakuha ko, siguro ang hinintay ko lang dito, within 1 month nakuha ko na yung ORCR Kasi dati pinapatagal talaga. Yung mga nakakuha ng mga pandemic days siguro or below, around 2020, 2018, mga ganun, matagal talaga yung ORCR. Kasi nga alam nyo na, kailangan dyan may padulas ka muna doon sa pinagkuhanan mo ng motor para ipaprocess mo agad. So ganon. So sana sa mga naka-misinterpret ng sinabi ko, madami namang naka-gets nung sinabi ko na yon. Madami naman talaga. And marami ding sabihin ng iba nag-unfollow pa kayo. Iba, ako naman kasi okay lang kahit mag-unfollow kayo sa akin. Okay lang. Decision nyo yan, hindi ko kayo pinipigilan. Tsaka hindi ko naman kayo pinipilit manood sa akin. Itong vlog ko para naman sa lahat. So kung mag-unfollow kayo, block nyo ko or kung ano man, okay lang. Decision nyo yan, buhay nyo yan, okay.
Madami naman iba na nakakaunawa talaga sa mga ginagawa ko, sa mga sinasabi ko. Ang nangyayari kasi, hinusgahan nyo kagad ako. Hinusgahan nyo kagad ako sa ganda ng video dito. Sa sinabi kong yon, naging masama agad ako. Ganun talaga, kahit anong buti mo, kahit anong bait mo, magkamali ka lang ng isa, masama ka ng tao sa buong buhay mo para sa kanila. May ganun eh. Di naman lahat ng tao perfecto, lahat tayo ay nagkakamali. So salamat sa mga nakaintindi ng aking sinabi doon. Pero hindi po talaga ako nangiengganyo na mag-drive kayo. Wala ako sinabi na mag-drive kayo nang wala kayong lisensya. Siyempre common sense na yun eh. Ito nga pala yung road na ginawa dati, na sobrang lubak. Kaya gusto ko na dumadaan dito. Kasi dumaan ako dito nung nakabike pa ako, lubak-lubak to eh. Tapos ito, nagawa lang to last year yata, natapos yung part na to. Although may mga iba pang part dito na malubak pa rin. Pero dito, siguro may part na madilim kasi poste ng ilaw medyo magkakalayo. Ayan. Kung hindi ko nagkakamali, once ako nakadaan dito nung nakabike ako ng pauwi ng gabi, may kadiliman, kaso nga lang pandemic days pa yun. Ayan, ano naman dito kasi may mga bahay naman. Huwag ka lang dadaan talaga sa lugar na sobrang haba na walang bahay. Alam nyo yun, yung sinasabi ko doon, tulad ng isang magandang example, yung Carjack. Di ba kayo nagtataka kung bakit tinawag na Carjack yun? Sabi niya sabi-sabi, hindi ko sinisiraan po ha, disclaimer po ha. Sabi lang po sa mga nabasa ko, ng mga nagko-comment sa vlog ko and sa mga video ng iba. Kaya daw tinawag na carjack yun, dalawa lang naman. It's either makakaroon ka ng carjack arrest kapag inahon mo yun nang wala kang ensayo, or yung sasakyan mo ay makakarjack pag doon ka dumaan. Bahala na kayo kung ano paniniwalaan nyo dun. Carjack Hill sa may silang. So bahala na po kayong mamili kung ano po talaga yung meaning dun. Sa tunay na nakakaalam dyan na nanonood na yun, paki-comment po. Ano ba talaga yung meaning ng Carjack Hill na yun? Doon pa sa dalawang sinabi ko, o hindi, o sa iba? So pa-comment po sa baba. Ano po talaga yung meaning nun? Ayan, dito tingnan natin, may mga part na walang bahay, pero hindi naman ganun kalayo. Ayan, ilaw, tingnan natin, may mga poste ba dito sa part na to? Ay wala. Meron pala dito, ayan, magkakalayo din. Ito, ginawa din to, dating lubak din tong part na to eh. At least patag na siya. So ito ay Calax. So kung i-compare natin yung dinaanan natin sa, kung Aguinaldo Highway tayo dumaan, yung entrance ng Calax ay nandoon. Aguinaldo, andun no. Yung entrance ng Calax, ito, ayan. Tapos ito, yan po. So katapat na natin yung entrance ng Calax sa Aguinaldo Highway. Yung paglagpas mo doon pag dinaretso mo, may ginagawa pa doon na something na hindi matapos-tapos, na sobrang tagal na. Ano yata yun parang extension ng ano yata yung Calax din yata. Pero ano siya papuntang open canal yun, alam ko parang ganun yung malaki na yun. $16.29. Hindi ako mahilig sa mga sa mga sports car na pangmayaman lang talaga mga sports car. Magganyan ka. Siguro isang revolution mo dyan, 1,000 na gasolina mo. Malakas yan, kahit mga big bike malakas sa gasolina Kaya ayoko ng mga ganyan. Dahil una-una wala tayong pambili. Sabi nang walang pambili, ito ginawa na sementado na. Pero sabi para daw mayroong part dito na paulit-ulit ginagawa kasi nga daw lumulubog sa tubig.
Eto, meron din to pinabayaan na dito eh. Hindi ko lang alam kung itong part na to ha. Pa-comment sa baba kung pinabayaan na daw. Pero feeling ko naman okay eh. O dun pa yun sa kabila, sa dinaanan natin nung last time. Meron daw dun ginawa na pinabayaan na eh. Ay siguro yung isang mahaba dun. Kung napanood yun yung vlog ko doon na may parang ginagawa, baka yun yung sinasabi nilang pinabayaan. Na paulit-ulit ginagawa. Tapos nasisira din talaga dahil kinakain ng lupa yung simento. Ewan, pero dito ginagawa naman talaga. Ayan o. Kita nyo, pinapatuyo na lang. Kaya malaking bagay din talaga. Lalo pag mag-i-eleksyon, yung mga ayos na kalsada nagigiba eh. Diba? So malapit na tayong kumanan. Sa may sabutan na road. Uy. Sabutan na road. Etong kanan. Ayan po, papunta po ng Laguna yan. Kung gusto nyo mag Laguna. Ayan dyan. Next time ko na i-cover yan. Pamuntang Novali kung hindi ako nagkakamali. Tapos kaliwa kayo. Pag ginaberto nyo kasi yan, papunta yan ng bayan ng Silang. So nasa may Silang na po tayo. Tapos kaliwa tayo dito. Kaliwa. Silipin natin kung madaming tao sa Tagaytay ngayon. Ayan dito, patag-patag naman. Ito yung Sabutan Iba Road. Nasa may Silang na po tayo. Dito may mga bitak talaga yung mga mukhang matagal na talaga yung daan na to. Excuse me po. May mga bitak. Oo, Encantadia. Ito po yung tinatawag ko Encantadia dito sa part ng Silang. Dahil mapuno. Ito yung probinsya fields eh. Ang lamig oh. Ramdam ko talaga yung lamig ng area na to. Kahit sobrang init nung paglabas mo na. Kasi mapuno siya eh. Kaya mas trip ko talagang bumiyahe ng mga ganito. Yung pa-south or basta something na pa-probinsya. Batangas, Laguna. Kasi mapuno eh. No? Lilim, makulimlim, tapos malamig. Yung hangin, yung ihip ng hangin talagang, di ba pag nasa nasa Maynila ka, pag umihip yung hangin talagang mainit din maramdaman mo. Dito malamig eh. Mainit yung labas pero pag nandun ka sa lilim, yung dampi ng hangin sa iyong mukha ay talaga naman sige po, talaga namang masarap. Ito pinatag na oh. Inaspalto na. Aspaltado. Dapat ganito. Diretso lang. Ilang beses namin ako nakadaan ng Silang, yung ganito, saka sa kabila. Okay naman ang kalsada nila. May matsasikip na area lang talaga. Pero okay naman. Patag-patag. So dito nga pala sa Iba Road ay nandito pumapesto yung kaibigan ko si Kim. Si Kimochi Vlogs. Kim, shoutout sa iyo ulit. Nandito ulit ako sa teritoryo mo. And malamang sa malamang wala ka sa pwesto mo. Next time babalik ako dito pag nandiyan ka na. Feeling ko hindi nakaano yun ngayon kasi ngayong holiday ngayon eh. Nagtitinda siya ng kape dito. Meron siyang parang booth dito na tinatayo sa tapat ng nila. Dito yata. Oh, dito 'yon. Dito 'yon.
Dito sa part na to, bago lumiko dito. Ayan, bago lumiko dyan. Ayan, pag binakita kayong kapihan doon, mag-stop over kayo doon sa part na yon. Sabihin nyo kaibigan nyo si So Be It, yung pinaka-poging alien na motovlogger. Motovlogger, alam. Sabihin nyo, kilala nyo kamo ko. Ayun, tinuro ko kayo doon. Baka maka-discount pa kayo doon. Baka i-kiss niya kayo. Kim, i-kiss mo na lang sila pag bumili sa'yo na nakapanood sa akin. Doon na pwesto yon, yung kaibigan natin ko si Kimochi. Yung page na, i-like nyo rin, yung Kanto Blends. Nasa screen nyo ngayon. Kanto Blends. Ayan, dyan siya nakapwesto. Sa part na yan. Pwede nyo siyang upahan kung meron kayong mga events. I-PM nyo sila. I-PM nyo siya. Kaibigan natin yung supportahan natin yung mga kaibigan natin nagbi-business. Dahil malaking tulong na rin sa kanila yan. Eva Garden. Ayan. Patandaan nyo, Eva Garden. Ito yung bilihan ng mga halaman eh. Ayan o. Tsaka mura ang halaman sa silang. Promise. Ayan o, dami dito. Kung mahilig kayo sa halaman, pumunta kayo ng silang. Ayan, dito, madaming bilihan yan. Kasi bihira ang nagbebenta ng mga ganyang halaman sa sa lower Cavite, sa higher Cavite. O kasi pababang Cavite, sa mga bandang Bacoor, ayan, Imus. Bihira nagbebenta ng mga halaman diyan dito sa silang Cavite. Talaga naman, napakadami dito. Lalo yung dinaanan natin nung last time. Yung lumabas tayo ng Tagaytay Calamba Road, dami dun. Taka hindi ka talagang literal na hindi ka mamamahalan. Mura ang mga tinda ng dito, halaman. Support local business. Lalo kung kaibigan mo din naman yung nagbi-business. Kasi bihirang-bihira eh. Bihirang-bihira yung yung mga ganun na susuportahan yung kaibigan din nila. Parang sa pagbablog din naman yan eh. Bihira din yung susuporta sa'yo eh, ng mga kaibigan mo eh. Maintindihan mo naman sila kasi busy naman talaga sila sa mga buhay nila. Pero nandiyan pa rin naman sila. So, kumbaga silent na tumutulong sa'yo. Ganun. May mga ganun talaga na tao. Parang sa mga vlogs, silent viewer ang tawag dun. Or silent supporter sa ibang term. Ayan, yung vlog natin, ilang minutes na, wala pa tayong putol, 37 minutes or 38 minutes na, halos. $38 na, pero nasa may silang na tayo banda. Pag regular day din naman kasi mabilis din naman. Kita nyo naman dinaanan natin, halos wala namang doon. Siguro ang matraffic lang na dadaanan natin doon, yung sa may Congressional Avenue. Kapag regular day na talagang rush hour, pero kapag alas 9 na siguro, alas 10 hindi na ng umaga. Taka malawak kasi yung kalsada na yon, hindi ganun gaano kasikip. Nakadaan naman ako ng rush hour doon, mga bandang 6. Talagang traffic pag mga ganong oras. Hindi naman kasi may iiwasan talaga yun eh. Pero mas grabe naman yung sa Aguinaldo. Mga ganong oras ka dumaan. Susme. Lalo yung mga panahon na ginagawa yung kalsada sa Aguinaldo Highway, ang daming ginawa dyan. 2023, 2024, daming ginawa dyan na kalsada. Grabe traffic yan. Pero ngayon at least okay na. So dire-diretso lang tayo dito. Sobrang dami talagang daan papunta ng Cavite na hindi pa alam ng iba. Literal, kaya next time sa kabila ulit tayo dadaan. Sa kabila naman, yung part ng Alfonso na side, ayun doon, yung medyo mabundok na. Yung part ng Magallanes, Alfonso, 13, ay mga Ternate, mga ganyan. Yung sa part na yun, dito kasi sa side na to, Dasma side to, tsaka GMA, Dasma, Carmona, etong tsaka silang, etong side na to, yung kabila kasi yun yung mga Alfonso, Indang, Amadeo, 13, nandun na po. So sa kabila, doon naman tayo. Next time doon naman, para sa mga taga doon sa side na yon.
or pag mga may tao mapadpad dun na hindi na alam yung pupuntang Cavite kasi ay sa Tagaytay. Kasi yung iba, tingin ko ang ginagawa naman ng iba Aguinaldo, hinarap nila Aguinaldo kasi ang ginagawa ng kamamihan. Papakita ko sa inyo yung last time na nilikuan natin, yung last vlog natin dito. Pero papakita ko lang, pero iba yung nadaanan natin, iba din kasi yung lalabasan natin dito sa part ng Cavite na to. Tingin ko 1 hour ang ano natin nito, estimate ko. Nasa may Tagaytay na tayo, yung sa full vlog na to So kung hindi ka pa naka-like sa video and nakapag-share or follow, subscribe, gawin mo na, libre lang naman yan. Madami ka pa matututunan sa pampamilya and pang sports pa na channel or na page na to. Follow nyo ako, So Be It, sa Facebook and sa YouTube, So Be It din, and ako si Sobe, yung isa ko pang YouTube channel. Soon magpo-post din tayo dun. Oy Hams, nakita kita. Ito yung sumira sa top box bracket ko yung mismong tornilyohan Kaya umiiwas na ako sa ganyan Ayan, malapit ko na ituro sa inyo yung lilikuan dapat natin. Ay, yung dating dinaanan pala natin. Ipapakita ko sa inyo. Malapit na. Kasi yung dinaanan natin na yon, yung huling vlog ko dito, yung secret na ruta na yun, or secret portal, ang karamihan ng may alam nung part na yon ay yung mga siklista. Bakit? Kasi po, papunta pong Buluwagan yun, yung part na yon. Ito, itong kanan. Itong kanan. Ayan, dyan tayo kumana nun. Ayan, dyan yun. Ayan papuntang Casa Terrasola. Dyan tayo dumaan nun. Ayan, dyan. Pero this time, dito tayo dadaan. Kung iniisip nyo na babagtasin natin, mula dito babagtasin, kakanan tayo, babagtasin natin yung Santa Rosa, Tagaytay Road. Nagkakamali ka! Hindi po tayo dadaan doon. Iba po yung dadaanan natin dito. Kung iniisip po doon tayo dadaan, ay hindi po. And malamang sa malamang itong dadaanan natin papuntang Tagaytay ay hindi ka pa rin nakadaan. Ngayon mo sabihin na nakadaan ka na dito at alam mo na yung dinadaanan natin. So panoorin mo tong video na to para makita mo. Tapusin mo muna para bago mo sabihin na talagang nakadaan ka na dito. Itong combo na ginawa natin. Kasi madaming combo nalusutan papuntang Tagaytay. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo kung saan tayo lulusot. Whee! Bis na, wala pang isang oras, nandito na tayo. Uy, may bola. Ayan. Bolang gumulong dun Uy, ang bira naman, dumidilim sinasabi ko pag magbablog talaga ako susme, pag ako talaga magbablog, lumalabas, nagkakaganyan ng panahon. Wala naman akong balat sa puwet, nagbabadya, nananako talaga siya. Kung madalas kayo manood ng vlogs ko, madalas ko banggitin yan, yung panahon. Ayan yung part na dumidilim. Buti Tagaytay lang part tayong yung vlog natin. Paano kung long ride tayo tulad nung last time, yung Monte Maria. Cavite to Monte Maria shortcut. Kung hindi nyo po napanood, nadyan po sa playlist ko or nasa YouTube channel ko po, So Be It. Yung full HD resolution, andyan po, panoorin nyo po yun. Tsaka pabalik, nagawan ko na rin po ng vlog yan. Panoorin nyo po para makita nyo, full vlog po yun.
Mula umpisa ng Cavite hanggang sa Monte Maria po, binalag ko po yun. Kasi yung iba, yung ibang pumupunta doon pinuputo nila yung video. Yung sa akin po ay hindi po putol yung video. Buong biyahe po yun. Masasabi ko na uncut version kasi nagpalitan tayo ng baterya, pero doon pa rin naman tayo nagpatuloy kung saan tayo naubusan ng baterya. Ito yung part na may mga halaman din na nagbebenta. Ang dami Pati po yung Padre Pio, napuntaan ko na rin po, nagawan ko na rin po ng full vlog yung Cavite to Padre Pio, San Jose del Monte, Bulacan. Nandyan na po sa YouTube channel ko, So Be It. Nandyan na po lahat, hanapin na lang po dyan sa mga videos ko yung Padre Pio, Cavite to Padre Pio, balikan po yung binalag ko po ng uncut version yon, pati yung Monte Maria, Cavite to Monte Maria, Monte Maria to Cavite, balikan po, ay magkaibang vlog po yun. Nasa 2 hours lang po yung vlog na yun. Ano to? Baka may balak gawin dito lupa, So ayun po, panoorin nyo po dyan. Malapit na tayong tumagos doon sa kabila. Wag lang sa kabilang buhay kasi wag po muna, marami pa akong pangarap sa anak ko. Ayan mga bilihan ng halaman, dami dito. Dito sa part na to, ang dami Dito kayo bumili ng halaman, promise. Hindi kayo mamahalan dito. Mura po ang halaman dito, literal. Next time nga i-cover ko yan. Comment down below kung gusto niyo i-cover natin yung mga bilihan ng halaman dito. Comment sa baba, pa-comment po sa baba kung gusto niyo i-cover natin yung mga bilihan ng halaman, tapos silang kung magkano yung yung mga halaman na binebenta dito, para may idea kayo. Kasi pangat naman kung i-cover natin tapos hindi niyo pala gusto yung yung gagawin natin content, di ba? So pa-comment po sa baba kung gusto niyo hashtag halaman, kung gusto niyo i-cover natin yung mga halaman nandito, para sa mga nanay nyo, sa mga lola nyo, or sa mga sa inyo na mahilig mag-alaga ng halaman. Kabilaan, halamanan. Wala naman akong paboritong halaman. Ito, may dito, sunflower. Sunflower. At sunflower to? Magkano po yung ganyan? 25 pesos? Sunflower? 25 lang yan? Pagdating sa labas, mahal na. Mura nga dito, no? Mura lang talaga po dito sa mismo ang pumupunta dito. Sunflower, 25? Ito, alam ko talaga mahal yung sunflower Mahal talaga to. 25 lang yan, pesos, isa? 50 sa labas. Sa labas, paano ko sa Manila na? Nasa 100 plus yan siguro, isa. Yung niyang boss, pag dilig dyan, hindi ba choosy sa yan, sa lupa? Hindi masaya sa lupa. Basta dilig-dilig lang. Lumalaki lang ganun kataas yan, di ba? Ito yung maliit na sunflower na version. Hindi siya yung lumalaki talaga. Okay. Yung ganun kalaki, magkano yung ganun? Magkano po yung mga ganun? Pero ito po, tanim nyo po talaga to. 25. Ayun, salamat po. Sige po. So, tinanong ko lang para sa mga ang mura. 25 pesos. May sunflower ka na. Grabe naman yun. 25. Pwede nyo ipangregalo yun sa mga Alam mo yun, mas makakatipid ka pala. Naisip ko imagine mo sunflower. Kung may bala kang magbigay ng sunflower, sasabihin natin sa isang okasyon or birthday or Valentine's Day, kasi puro rosas naman nun magbigay ka ng sunflower, bumili ka ng 25 na isang plat na nung halaman. 25 lang. O imagine, sa 100 mo may 4 ka na. Bumili ka ng rosas, 100 mo kulang pa. Grabe, napakamura. Nagulat ako
Hindi kasi ako familiar sa presyuhan ng mga halaman, kaya nagulat ako eh. Nakita ko yung sunflower, sabi ko, tanong ko nga, yun pala, ang mura lang pala ng sunflower dito. 25 sa kanila. Sabi niya, hindi ko lang alam kung minig sa camera yung sinabi niya. Ang sabi kasi niya, sunflower na ganun kaliit ay 25 sa kanila. Pag lumabas na or sa labas dito, sa labas ng silang o labas ng area na to, ay 50 na. And malamang sa Manila ay papalo po yun siguro mga 100. Sunflower yan eh. Alam mo naman, isa ang sunflower talaga sa magandang bulaklak na pwede mong ibigay sa kahit sino. Sa jowa mo, sa nanay mo, sa lola mo, o sa special someone mo, o sa sarili mo. Sunflower, okay na yan. Okay. Ay, sige. Ano pala siya? Akala ko kakanan eh. So yun, 25 pesos. Pagbalik ko bibili ka ako ng ano. Inisip ko sa ko lalagay yung sunflower eh. Gusto ko sana kaso nga lang ano kasi yan eh. Dapat naaarawan eh. Lalagay ko sana sa tabi ng computer ko eh. Although hindi na daw siya ganun lumalaki ng sobra. Pero sa labas namin siguro pag nakabili ako ng magandang paso, bibili ako ng sunflower. 25 pesos. Napakamura. Antindi. Kala ko mahal yun. Ini-expect ko nasa nasa 70 or 100. Ganun na pala kamura sunflower. Takatanim nila mismo. Sila mismo ang nagtanim. Natangubulong ng ganun talaga. Hindi pala yun yung sunflower talaga na lumalaki. Yung sunflower na po yun na meron sila ay hindi na po lumalaki ng maigi. Parang ganun or lalaki lang ng konti na ganun. Kasi may nakikita ako sunflower sa ibang na sobrang laki. Yung hanggang bewang, pataas. Yun po ay hindi ito lumalaki ng ganun. Malapit na po tayong lumabas. Pero hindi po tayo kakanan sa may Santa Rosa Tagaytay Road. Kasi baka yun ang iniisip nyo eh. Portal na naman. May portal na naman tayo papuntang Tagaytay. Alam nyo na, panoorin nyo yung video na to hanggang sa dulo para malaman nyo kung saan po yung labas natin ito. Etong portal papuntang Tagaytay, another daan na naman or secret route. Let's go! Let's go! Malapit na tayong tumagos. Ayan. Battery check, kaya pa? 52 minutes pa lang. 52 minutes Dumaldal pa ako doon sa bilihan ng bulaklak Mabilis. Biruin mo, simula tayo ng nagsimula tayo sa may District Mall. Tapos patagos na tayo ng Tagaytay. Ito po ay pag kumaan po kayo dyan, papunta po yung Santa Rosa Tagaytay Road. Ito kaliwat kanan na yan. Papuntang Tagaytay po yan. Ito po ang kaliwa ay papunta po ng Santa Rosa. Itong kaliwa, ayan, Santa Rosa Road, Santa Rosa Laguna. Pero hindi po tayo kakaliwa, kakanan. Diretso po tayo dito. Ayun kita nyo naman yan. Itong dadaanan po natin na to. Woohoo! Another portal na naman po ang naituro ni Sobiit sa mga hindi pa nakakadaan dito o nakakalam. Ito po ay may daan po dito papuntang. Ang labas po natin dito kung pupunta po kayo ng picnic grove. Ito po yung tumbok talaga nito. Yung pasyalan, yung picnic grove po ay sa mga matagal ng taga Cavite, picnic grove matagal na rin yan. So kung ang target nyo ay picnic grove, ito po yung labas nun. Dito po tayo tatagos. Ayan Tagaytay na po ito. Ayan may mga bahay na dun luwang ng kalsada. Wala pang isang oras, nasa Tagaytay na tayo. Uncut version po ito. Ganun po kabilis na naging biyahe natin.
Oh, 10 pa lang oh. Kayo na po humusga. Tingin ko mas mabilis dito kaysa dun sa dinaanan natin kanina. Anong last time? Kasi yung iba natatakot, madilim daw dun paggabi. Eh dito kayo dumaan. Ito oh, malawak. Lawak ng daan na to. Literal na portal. Portalis ng Cavite. Para siyang bypass. Uy, ano yun? Ambon? Nakakano ko ng ano ah. Parang may patak ng ulan doon sa visor ko ah. Sumisikip na yung daan. Ito na po, Picnic Grove na po ito. Ito po ang kanan na diretso natin, Picnic Grove. Ayan o. Oh, kitang kita, walang daya. Ayan o. Picnic Grove. Yan po yung tumbok natin. Ayan, Picnic Grove. Dami na ano Picnic Grove ngayon, oh. Dami na punta, oh. Ayan, doon po yung entrance ng Picnic Grove. Ito, oh. Ayan, oh. Picnic Grove. So, yan. Wala pang isang oras. Nandito na po tayo. Ano pong masasabi nyo sa ating dinaanan? Doon nga ako sa unahan. Baka maka-stall pa tayo dito. Ang dami pala napunta ngayon. Ayan, dito na ako pa pesto. Ayan, ano pong masasabi nyo? Wala pang isang oras. Tumingin pa tayo ng ano? Ng halamanan. Picnic Grove. Ayun po. Picnic Grove entrance. Tagaytay. So yan, like, comment, and share nyo po itong video natin para sa mga hindi nakakaalam and gusto nyo pong makakita ng mga ruta na alternative na ruta, shortcuts, shortcut portals, portalis. Ay, ano pang hinihintay mo? Mag-follow and mag-share ko na po. Ayan po. So next time, gagawin ko namin po ito ng babalik. So kung hindi ko pa nakapollow, nakapag-subscribe, ano mo hinihintay mo? Like, follow, and subscribe. Maraming salamat po. Ayun lang.